So, videos for today's natin ngayon mga katropa. Lilinisin na natin yung ating engine na naghalo yung ATF tsaka tubig humalo sa cooling system. Hindi na natin paabutin ng Lunes mga katropa, wala naman tayong gagawin kaya linisin na natin. So, kailangan natin yung ating pressure gun, pressure pump. Ayan. Siyempre si ating decreaser, yan yung gagamitin natin mga katropa. Try lang natin gamitin ng pressure. Pagkakaano ko baka sobra sa lakas ng pressure na gagamitin natin mga tropa, hindi aabot yung hose natin, nililipat pa natin, kaya pressure na lang muna. So yung gagawin natin, lalagyan mo natin ng mga decreaser yan. Unahin na natin si heater coil, sunod natin si EGR cooler, tsaka si oil cooler bago natin linisin to si engine mga katropa, para pag bukas iba naman yung gagawin natin. Kung sakaling dumating na yung ATF, gagawin natin yung palitang coupler naka ATF filter ng ating transmission para ma-release ng unit. Pero mayroon tayong gagawin bukas na naka-schedule mga katropa. Di ko lang alam kung ihahati dito mga katropa. I-share ko sa inyo yun. Magandang magandang content yun. Makakakuha kayo ng idea. So ngayon, ito muna yung gagawin natin. Sunday ngayon, wala naman gaya sinabi ko, wala naman akong gagawin. Wala namang bayad yung gagawa tayo ng Sunday mga katropa, sa kagustuhan lang natin kasi para matapos yung trabaho natin mga katropa. Hindi naman tayo maghihintay ng overtime pay or kung anong pay na kagustuhan natin. Saka nakakalibang din mga katropa, hindi boring, may ginagawa, di ba? So nasanay na tayo sa mga gantong pagka Sunday, pag may gagawin natin. Nasa sa inyo naman kung gusto niyo gumawa or ayaw gumawa mga katropa, pag nandito ka sa place ko mga katropa. Depende sa iyo yun. Mas maganda lang kasi nga yung trabaho magagawa mo na, tapos makagawa ka pa sa susunod. Hihintayin na lang natin yung parts. Habang hihintay natin yung parts, syempre gumagawa tayo ng ibang job. Yan. So yun lang naman yung trabaho rito mga katropa. Nasanay na tayo ng ganitong ginagawa, kaya wala naman problema dun. So yun nga, linisin natin mga katropa. Tara. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Manood Mechanic ka. TV.
So yun mga katropa, natapos na natin linisan yung ano, wala man natin isang oras tayo naglilinis mga katropa. So dalawang ulit lang natin in-sprayan ng degreaser. Wala na tayong nakita lumalabas na oil na namuumuo. Okay na yun mga katropa. Pero hindi ko sinasabing totally wala na yan mga katropa. Meron pa mga stain yan mga katropa. Yan, si radiator okay na, malinis na. Yung nandito sa engine natin, so far oil cooler wala nang lumalabas, tubig na lang kahit inulit-ulit naman natin na in-spray. Tapos yung pagdating sa engine, yung sa engine din natin masasabi na wala na yan mga katropa, meron yan. Tapos yung sa heater coil, yan makita nyo malinis na, tubig na lang din lumalabas. Pati sa EGR cooler tubig na lang din. So gaya ng sinabi ko, hindi natin masasabi na wala nang naiwan yan kahit papano. Merong maiiwan yan kahit papano mga katropa. Yung mangyayari dyan kapag nilagyan na natin ng tubig yan or coolant, yung mangyayari dyan siyempre magsisirculate yung tubig. Yung mangyayari dyan, hahanap yung natitirang oil ng mas mataas kasi lulutang yan. Kasi mas magaan yung oil, mas matimbang yung tubig kaysa sa oil. Ganun nga pala yun mga katropa. Tapos pupunta yan sa reservoir tank, dun sa pinakataas ng reservoir tank, dun mag-stay yan mga katropa. Hanggang sa gamitin nyo ng gamitin, mawawala na yan. So yung mangyayari dyan, si reservoir tank mahirap linisin mga katropa, marami siyang divider sa loob, kaya nasa sa inyo yun kung papalitan nyo o hindi. Kung sarili sasakyan nyo naman, alam nyo naman yung hindi makaka-apekto sa ano, na naka-stay lang siya dun, pwede nyo naman gamitin mga katropa. Pero kung ngayon siya nakikitang nandun yung oil sa reservoir tank, magpalit kayo ng bago. Pero bago kayo magpalit ng bago mga katropa, kagaya ngayon, yung reservoir tank nito hindi na pwedeng gamitin, papapalitan natin ng bago. So kagaya na sinabi ko, yung mga natitirang oil, pupunta yan sa reservoir tank mga katropa, pupunta sa pinakamataas. Kung mas mataas yung reservoir tank, siyempre doon pupunta yung mga stain na konti-konting oil. Yan. So siyempre sayang lang, hindi natin malilinisan, mahirap linisin. Or kung meron kayong alam na panlinis ng oil sa loob ng reservoir tank, pwede nyo naman gawin. Siyempre bago nyo, kung ayaw yung, or kung hindi nyo malinis, patagalin nyo muna, gamitin nyo muna ng gamitin, tapos saka nyo palitan yung ano, yung siguradong wala nang natitirang ano. Kasi pag uminit yan, medyo lalambot yung oil, sasama sa rotation ng ano yan, ng tubig mga katropa, pupunta dun sa ano. Siyempre yung mga tubig na pupunta sa, paikot-ikot lang yung tubig na ganyan mga katropa, sa lahat ng ano. Meron akong experience mga katropa, i-share ko lang sa inyo. Kagaya nga nung isang ginawa natin nung matagal na yun, pinabypass yung heater coil. Yan, pinabypass. Kung magbabypass kayo ng heater coil, make sure na itong wait ko lang tayo tungtungan. Make sure kung magbabypass kayo ng heater coil, halimbawa si heater coil malangis, hindi ayaw nyo papalitan, or may butas si heater coil, ayaw nyo na siyang gamitin kasi yung heater bihira naman natin gamitin dito sa atin yan, sobrang init sa atin, hindi natin kailangan yung heater. Ginagamit yung heater yan sa mga malalamig na lugar lang mga katropa, para mag-warm lang yung hangin na pumapasok sa loob. So ngayon kung ibabypass nyo yan mga katropa, make sure na itong dalawa na to, itong dalawang hose na to ganyan mga katropa. Yan, huwag nyong ibabypass itong dalawang hose na to na lalagyan, babarahan nyo lang ito. Huwag nyong ibabypass yung dalawa na yan, kasi minsan yung iba binabypass, binabarahan dito para lang hindi lumabas yung water dun sa heater coil. Halimbawa nga may langis, nahaluan ng langis, ayaw nyong palitan, or may butas ng heater coil, diba? So ngayon yung gagawin nyo, huwag nyong ibabypass, na babarahan lang itong dalawa na to, tapos ibabalik nyo yung hose para kunwari original pa rin, diba? So wag ganun mga katropa. Kung magbabypass kayo, kung hindi nyo nakagamitin si heater coil, itong dalawa na to, pag dugtungin nyo, halimbawa ito yan, yung dalawa, para yung tubig nagsisirculate. Yan, nagsisirculate. Kasi pag hindi nagsirculate yung tubig na yan, mabilis uminit yung makina nyo, kasi nga, tsaka yung cooler, EGR cooler, mabilis mag-init kasi nga hindi naman nagsisirculate yung tubig mga katropa, naka-stay lang. Kasi pag nakadugtong yan, nagsisirculate yung tubig yan mga katropa, paikot. Kaya kung ibabypass nyo, babarahan nyo lang, mabilis mag-init, magkakaproblema.
yung inyong system mga katropa. May mararamdaman kayo at may mararamdaman. Kaya kung magba-bypass, suggestion ko, pagdugtungin nyo yung dalawang hose para umiikot pa rin yung tubig. So naka-bypass na si heater coil. Ganun mga katropa. Huwag kayo magba-bypass ng babarahan nyo lang tapos ibabalik nyo yung hose. Kasi tubig dito hindi iikot, naka-steady lang. Yung tubig dito sa EGR hindi siya iikot, naka-steady lang din kasi nakabara. So yun mga katropa. So ito nga, natapos na yung ating cleaning. So hayaan lang natin na ganyan kasi nga wala pa yung pyesa. Mayroon tayo papapalitan na pyesa. Hayaan lang natin matiktik mga katropa. So nalinis ko na rin yung ilalim, lahat ng oil. Yan. Tapos wala naman ako nakita lumalabas, pero gaya sinabi ko, hindi perfect yung ganitong, hindi 100%. Hindi ko naman sinabing hindi siya 100%. So siguro mga nasa 80% na malinis yan. Meron pang maiwan na 20% na konti-konting oil. Kaya sinabi ko, kung gusto mong malinis yan, yung transmission tsaka yung engine, ibababa mo yan. So parang rebuild mo na yan mga katropa. Yan. So siyempre pagka kahit ibaba mo tong makina na hindi mo binibiyak yan mga katropa, hindi binubuksan lahat para malinis yung mga passage ng cooling system, nandun pa rin yun. Kung ibababa mo lang siya tapos lilinisin mo sa labas, nandun pa rin yun. Pero kung talaga mong gusto mong perfect, parang rebuild yan mga katropa, linis lahat ng cooling system sa loob. So siyempre pag binaba mo yan, labor plus yung parts na makikita ng technician na gumagawa, plus kung bibiyakin mo yan, gasket, diba? Tapos sa transmission, ibababa mo yung transmission, parang overhaul na rin yun, rebuild na rin, lilinisin lahat. Paano kung meron nang nakitang clutches na medyo manipis or may kain or may tama, so palit yun. Siyempre gastos, diba? So gaya sinabi ko, ito is 80% tanggal yung langis sa ginawa natin. Tapos yung sa transmission, yun nga, gaya na sinabi ko sa isa nating video na may naiwan pa sa torque converter. Yung sa transmission kasi nakabukas pa yan mga katropa, ipapakita ko sa inyo. Hinahayaan ko lang na tumulo yung mga ibang oil sa paligid ng transmission, sa labas ng mga component niya. Ayan, papakita ko sa inyo mga katropa. So ayan, nakabukas pa yung natin, yung transmission natin. Tumutulo pa yung niyan, yung mga oil. Yung hindi lang matatanggal diyan mga katropa, yung gaya sinabi ko, yung nasa torque converter. Hayaan lang natin yung nasa torque converter, siguro meron siyang 2 liters. 2 liters sa torque converter. Siyempre pag kinumpleto natin, lalagyan natin ng mga 8 liters. Hahalo yan dun sa bagong lagay natin na ATF. So yung mangyayari dyan, hindi naman totally malapot na malapot yan mga katropa. Kasi nga, mas dami yung nilagay natin, 8 liters 8 liters. Kasi yung mga oil niyan, pag overhaul, nasa 10 liters plus yan mga katropa. So lalagyan natin ng 8 liters. Running natin, running. Kung gusto natin na malinis, mapalitan ulit, palitan natin mga katropa. Ganun lang. Kung ayaw nyong ipabukas yung transmission, sa oil naman medyo may kamahalan din yung oil. Siyempre 8 liters, kung bibili natin yan medyo mahal din mga katropa. Tapos ano pa natin ulit. So ganun talaga. Kaya kung ayaw nyong gumastos ng maraming ATF, ipa-rebuild nyo, buksan nyo, linisin or palit ng torque converter. Ganun. Kasi pag binaba ang torque converter niya, i-drain yan mga ilang araw, nakataob yan. Tapos titihaya mo, lalagyan mo na naman ng ATF yan, pupunuin mo, tapos hahayaan mo na naman siya, or kukunin mo yung spline, ikutin mo ganyan para mag-circulate na kahit papano yung oil sa loob, tapos i-drain mo na naman. So ganun din mangyayari mga katropa. Kaya pagka ganito yung nangyari sa sasakyan, no choice si customer, no choice din si gagawa. Kung papagawa ni customer, gawin nyo na lang. So siyempre meron naman labor, so depende na rin yan kung magkano yung labor, nasa pag-uusap nyo. Depende kung magkano yung singil nyo, ganyan. Hindi ako nagsasuggest sa mga labor na ganyan, baka kasi sabihin siyempre mahal, ganun. So pagka ganito kasi para sa akin, malaking makina, malaking labor, maliit na makina, maliit na labor. Ganun lang yun mga katropa. Pagdating naman sa troubleshooting, yung pag labor natin, depende sa ito troubleshoot natin, kung gaano ka hirap, kung gaano kadali. Ganun lang yun mga katropa. Minsan nga nandyan lang yung yung trouble. Minsan pinapatagal pa natin, nandyan lang, kitang-kita na, 'di ba? Huwag naman ganun.
yung gawin nyo, pag nakita nyo na yun. Tapos singilin nyo ng tama si customer. Ay ma'am, ay ito lang yung trouble, mga 10 minuto, 15 minutes, nakita nyo na. Okay na yung 1,000 sa service fee nyo, mga katropa. At least na-solve nyo yung natuwa si customer. Di pagka nagkaroon ng ibang trouble, tatawagin uli kayo ni customer. Ganun lang, para hindi nawawala si customer, hindi umaalis sa inyo, para stay pa rin si customer, nadadagdagan yung customer nyo, dumadami. Pag dumadami yung income nyo, ganun lang yun. Tropa. So ito nga, ginawa natin ng linggo. Wala namang bayad yan, pero ginagawa ko dahil gusto ko, mga tropa. Hindi ko kinukuwenta yung babayaran ako o hindi. Yung inaalala ko para matapos ito, total naka-pending naman yung parts natin. Naghihintay, makakagawa pa tayo ng ibang kasi pag hindi tayo gumawa at nagtrabaho tayo parang kasi yung iba kasi sa company parang Petex ba? Petex yun, Petex. Pag Petex ka kasi, siyempre Petex, ayaw mong masyadong kasi ayaw mong makadami ng gawa dahil siyempre siguro ganun. Ako kasi ayaw ako pag gusto kasi may ginagawa kasi pagka hindi ako gumagawa, naboboring ako. Mas lalo akong tinatamad pag walang ginagawa, parang ayaw ko nang gumawa. Kaya minsan gusto ko sunod-sunod, after nito or maghihintay, meron na naman kasunod na trabaho, mga katropa. Kasi syempre pagka medyo mabigat yung trabaho, yan. Halimbawa, baba ng makina, palit ng transmission, gaya ng mga CX-5 na ginagawa natin. So binibigyan ko ng yan. Pagka talagang hindi ako inabala, 2 days lang yan, tapos na, mga katropa. Ako mag-isang gagawa. Walang ibang tutulong, ako mag-isa, tapos yan 2 days. Aandar na yan. Pagka umandar na at walang problema, release na kaagad yan para hindi na natatambak. Dami kasing natatambak mga katropa. So yun yung natin dito, mga katropa. At ito nga, natapos na natin. So sana nakakuha kayo ng idea sa ginawa natin paglilinis. Gaya ulitin ko, hindi 100%, mga 80% lang yan, mga katropa. At least hindi na natin binaba yung makina at yung transmission. So diyan pa lang nakasave na si customer ng labor sa pagbaba ng makina. Tapos pag binuksan pa, pag may nakitang pyesa, palit, di dagdag yon, bawas sa budget niya. Ngayon ang gagawin nyo ganyan lang, simple lang. Umaandar naman yan ewan ko lang ngayon kung aandar pa, mga katropa, kasi pinaliguan natin lilinis natin. So sana umandar siya ng maayos at walang maging problema. So siyempre yung pinaka issue nito yung ating ATF cooler, yun lang pinaka issue, ang daming nadamay. So yun, mga katropa, hanggang sa susunod na video, sana nakakuha kayong idea.